Paano malalaman kung Taiwan or Japan ang DIU mo? After nyo maglinis ng motor and kung sa tingin nyo napasukan ng tubig yung inyong karburador, kagaya nyan, ayan, may mga water droplets dyan. So kung sa tingin nyo napasukan ng mas madami or kung nabaha kayo, mas maganda tanggalin nyo muna yung spark plug, tapos i-kick nyo muna ng i-kick hanggang sa lumabas dito yung tubig or hanggang sa may ilabas siya sa tambucho. Kasi yung tubig, non-compressible yan. Kung pumasok yan sa block tapos siya ay makompress doon, most likely pwede magka-problema kayo sa mga gaskets kasi nga siya ay non-compressible. So hahanap siya ng weak point dito sa may cylinder gaskets nyo o sa mga engine valves nyo. So mas maganda mailabas muna yung tubig bago nyo paandarin. So ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung spark plug, pinapatay ko yung ignition, tapos kick lang ako ng kick hanggang sa lumabas yung tubig dito. Tip lang, kung halimbawa ang motor nyo ay skeleton, tapos gusto nyo ng malinis na wiring, yung walang masyadong nakakalat na wiring na ganyan, kung walang ilaw, tapos okay na kayo na skeleton lang motor na malinis ang pagka-wiring, ang gawin nyo na lang is kagaya nitong ginawa dito sa Scoot na to, no? Ang ginamit na ignition coil dito is pang X4. So ito, kaya medyo malaki to, built-in na kasi dito yung CDI. Magkasama na dito yung CDI at saka yung kanyang ignition coil. So sa spark plug, diretso dito sa ignition coil na to, naka body ground siya dyan. Tapos ito, idediretso nyo lang tong kable na to. Yan. Diretso nyo lang yan sa primary coil. Okay, so pwede nyo lagyan ng switch, pwedeng hindi. Nga lang, kung walang switch, dun nyo na lang, i-choke nyo lang na yung carb para mamatay. So ito na yung pinakamalinis, pinaka-basic na electrical na pwede. Okay, tapos itago nyo na ng wire para malinis tingnan. Okay, sa timpla naman ng tuti, pag-usapan natin yung tuti oil, ano. Itong 50cc halo na rin to sa tangke, tsaka yung 90 halo na rin yan sa tangke. So gumagana yung oil pump niya talaga dati, yung 90cc, pero mas pinili ko na ihalo na lang. Tapos yung ginagamit ko nga palang tuti oil is yung PTT na high speed. Sa pagkakaalam ko, yun yung semi-synthetic ng PTT, and yung fully synthetics niya is yung Challenger. So wala akong mabilhan noon dito yung Challenger, so PTT high speed lang yung gamit ko. Ang ginagawa kong halo kapag 50cc is 20 to 25 ml lang. Kapag normal na ride. Pag long ride, siguro hanggang 25 okay na, 25 to 30. Pero the usual talaga is 20 to 25 lang kapag 50cc. Doon sa 90cc ko, ginagamit kong halo doon is 30 to 35 ml per liter. So ang ginagawa kong sukatan is yung ganito. Ayan. So ito ay 200 ml. Ayan, 200 ml na PTT bottle. So bote lang to. Sinasaling ko dito yung malaki na high speed. So ang laman nito is 200 ml, ano. So kapag magkakarga ako ng mga 3 liters sa tangke, hinahalo ko kalahati nito. Okay, so ito lang yung pansukat ko para mas madali na. Okay. So yun, kapag yun sa 90cc ko, bali sa 3 liters, 100 ml yung nilalagay ko, pumapatak yun ng mga 33 ml something, ganun. So ayun, pwedeng sumobra ng konti, pwedeng mas mababa ng konti, pero the usual kapag nilolong ride ko yung 90cc, ganun yung halo ko, nasa mga 30 to 35. Kapag 50cc na dito lang sa malapit, 20 ml okay na yun per liter. And kung wala kayong mabilhan na PTT, ang marirecommend ko na mura and okay ang quality for me, sa experience ko, is yung Shell na tuti. And even before, kahit sa mga tricycle, napakaganda niya gamitin, hindi siya nakaka-overheat. And malinis talaga yung carbon build up, malinis talaga. Paano malalaman kung Taiwan or Japan ang DIU mo? Sa panahon ngayon, napakahirap talagang i-determine kung Taiwan or Japan yung scooter mo, kasi yung mga pyesa na paglipat-lipat na. But here are some signs or some specs na pwede nyong tingnan para ma-confirm at least kung yung pyesa na nakakabit is Taiwan or Japan. So, simulan natin do sa
pinaka basic or pinaka common na tinitingnan. So which is yung engine number. Sa Taiwan spec na engine or yung crankshell, andi dito yung kanyang engine number. Ayan, at saka yung simula niya is ET series. Okay, sa Japan spec, dito naka-imprenta, naka-engrave yung kanyang engine number, AF series naman. So ito yon. So yan, AF series yan. Okay, so yan yung Japan spec. So sa Taiwan, usually or halos lahat naman, Taiwan spec yung wheels mo kung meron siyang ganyan na 4 stud hubs. Okay, yan. Sa harap, ito 4 stud hubs, Taiwan spec yan. Okay, so kung mapapansin nyo, yung brake panel ng Taiwan spec tsaka yung buong brake hub niya sa harap is mas malaki kaysa sa Japan. Okay, so yan, 4 stud hub yung hub niya. So Taiwan spec yan. Yung thickness ng front axle sa Taiwan is alam ko 12mm. Mas makapal siya kaysa sa Japan. Ayan, which is 10mm lang, mas manipis ng konti ito. So mukhang halata naman dun sa tornilyo, sa bolt ko, no. Mas maliit to kumpara dito. Itong thickness nitong axle 12mm dito 10mm. Magkaiba din sila ng, ito Japan spec to, magkaiba din sila ng speed gear. So lagi naman yon speed gear and kamatch ng shocks. Kapag Japan shocks, Japan speed gear, ito lang hindi ko mapakita kasi drum type to. So magkaiba din, kaya hindi ko mapakita yung Taiwan speed gear. Pero magkaiba din yung kanilang speed cable. Iba rin yung speed cable ng Taiwan sa Japan. Yung less obvious is yung T-post. Yung thickness ng tube dito ng Taiwan is mas makapal kaysa sa Japan. Sa shock, syempre iba din. Kung Taiwan spec yung shock mo, iba yung pinaka slot niya dito ng kabitan ng speed gear. Magkaiba yon. Iba rin yung mounting pagitan ng dalawang pinagkakabitan ng bracket ng caliper sa Taiwan tsaka sa Japan. Ito, hindi ako sure sa detalye na to, i-comment nyo na lang, i-correct nyo lang ako kung mali. Pero kung mapapansin nyo, ganito yung, I'm not sure kung old model lang na chassis to or talagang ganito pag Taiwan. Iba yung mounting niya, oh. May nut siya dito sa taas. Yan, may nut siya dito sa taas na malaki. Tapos yan, ganyan siya. Unlike dito sa Japan spec na manibela, ganito siya, naka clamp type siya. Ito, naka tornilyo dito. Ayan, isusuksok mo na ganun, tapos naka bolt siya, naka tornilyo na ganun. Tapos ito sa swing arm, teka, hindi masyado makita eh. Ito sa swing arm, may mga nagsasabi yung Taiwan spec na swing arm is bilog to. Itong portion na to, yan yung nakakapit sa may, basta swing arm meron siya naka-insert na rubber dito sa tapat na to. May nagsasabi na pag Taiwan daw bilog, pag Japan kwadrado. Yung mga nagsasabi naman, yung mga sinaunang labas daw ng D1 na chassis, bilog daw talaga. So ayun, so tingin ko mahirap gamitin na basehan yung ito yung sa swing arm. Unlike yan, ito kasi DU2 ano. Pero ito, kung makikita nyo yung part na to, yan, kung makikita nyo yung part na yan kwadrado yan. Okay, yan yung sinasabi ko na portion na nakapasok sa may chassis. Sa DU1, medyo pataas siya, tapos bilog. Ayan o. So, nagsasabi iba, yun nga, Taiwan daw yan pag bilog. Iba naman, Japan din daw yan, unang release lang. Yung mga alam ko na pinagkakaiba ng Taiwan or Japan or mga signs na pwede nyo tingnan kung Japan siya or Taiwan. Kung may kulang pa or kung may mali akong detalye na sabi, kindly comment na lang sa comment section ano, para ma-inform din yung iba.